Ilang linggo na nakakalipas bago kami tamaan ng sakuna ni Bagyong Christine dito sa Kabikulan, pati na rin dito sa lungsod ng Naga. Unti-unti na sana kaming bumabangon dito sa aming lugar, ngunit nakakalungkot na balita at meron na namang namumuong masamang panahon na darating sa aming lugar. Isa ang aming lungsod sa lubog sa baha, lampas 2 tao at umabot pa ito ng second floor. Halos na mga paninda rito ay wala na mapakinabangan dahil ito'y inanod ng rumaragasang baha. Ayon sa ating nasagap na impormasyon, ngayon lamang Nobyembre 13, taong 2024. Ayon sa typhoon specialist na si Mike Padua, posibleng di umano ay 50% nito ay tatama di umano dito sa Bicol region. Kaya pinaghahanda ang lahat. Sa update ng Pag-asa kanina, una nang sinabi na posible ang paglandfall ng bagyo sa Bicol o sa Eastern Visayas. Sa Track and Intensity Forecast Advisory or TS Manyi or tawaging local name Pipito, base sa Tropical Cyclone Advisory No. 2, galing sa Pag-asa, mayroon na naman bagyong papasok sa Philippine Area Responsibility or tawaging PAR at dadaan ito sa Bicol Region. Pinaghahandaan ang Tropical Storm Manyi o Pipito na makapasok sa PAR bilang typhoon bukas ng Huwebes, Nobyembre 14, taong 2024 sa dakong alas 8 ng gabi at ang expected nitong paglandfall nito ay posible sa Nobyembre 16 or 17. Sa eastern coast ng Luzon, west-southwestward ang takbo nito at sabi ng Pag-asa na pwede lumakas pa ang bagyong ito. Maging handa po tayong lahat at manalangin na sana'y wag na itong tumating pa sa ating bayan. Samantala dito sa kasintruhan ay marami na akong nakikita, ang iba ay nagsasarahan ng maaga at ang iba naman ay tinatago ang kanilang mga paninda dahil hindi natin masisisi nagkaroon sila ng trauma nung nakaraang Bagyong Christine sa aming lugar. Malinis na ang aming kapaligiran. Wala ka na makikitang mga kalat o nagkalat na mga basura at wala ka nang maamoy at malalanghap na di kaaya-aya. Sa paglipas ng panahon, kami ay patuloy na bumabangon at unti-unting bumabalik sa aming normal na pamumuhay dito sa Naga. Marami na mga bagyo ang nagdaan, pati na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at patuloy tayong bumabangon. Tayo mga Pilipino ay tayo may dugong palaban. Hanggat nabubuhay tayo ay mayroon tayong pag-asa. Dahil ang Panginoong Diyos ay lagi siyang nakantabay sa atin, hindi niya tayo papabayaan. Kahit anuman na malaking pagsubok o unos ay dapat nating malampasan. Habang ako'y naglalakad ay nakaramdam ako ng lungkot dahil kapabalik lang namin sa normal naming pamumuhay, ngunit may nakaambang na naman na masamang panahon dito sa aming lugar. Kahit ganun pa man ay kakayanin namin to, kaming mga kapwa Bicolano, dahil kung dumaan man kami ng napakaraming unos dito sa aming bayan ay malalampasan namin sa pagdating kung sakali ni Pipito. Marami sa mga kababayan ko ang naghahanda at natatakot sa muling pagdating ng isang malakas na bagyo dito sa Kabikulan. Malayo pa lang ay naghahanda na kami na pwede namin mabili gaya ng flashlight, radyo, kandila at iba pang pangangailangan upang hindi kami mataranta kung sakali man dumating ang hindi kaaya-ayang panahon. May mga ipapakita ko sa inyo na dapat natin paghandaan kung sakali man dumating ang unos.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kasagap. So andito tayo sa kasentruhan ng lungsod ng Naga. At ngayon po, kung nakikita nyo po ay napakalinis na po ang ating kapaligiran. At ginagawa po ng paraan ng local government para masiayos po itong aming lugar. At mga negosyo po ay unti-unti na rin po nagsisipupasan. So ngayon pong araw na to ay bibili po tayo ng mga ihahanda sa darating na bagyong Pipito. Ayon po sa Pag-asa, ilalagay ko po yung link po dito sa baba. Yung weather track po nila ay mukhang dadaanan po ang Bicol Region at Eastern Visayas. So mga kapwa natin Bicolano, maging handa po tayo sa darating na sakuna. At habang maaga pa po at ihanda po natin yung ating sarili, ang ating mga importanteng mga kagamitan, at lalong-lalo na po yung mga dokumento. So andito tayo sa kasentruhan ng Naga at upang bumili po ng paghahanda gaya po ng plastic, kandila, flashlight. So habang malayo pa po ay maganda po tayo. At ngayong araw pong ito ay makulimlim po dito sa lungsod ng Naga. At nakalayo na po si Bagyong Nika matapos pong salantahin po yung Isabela at Aurora. At ngayon ay papunta si Opel sa Tugigaraw. At namataan ngayon si Bagyong Pipito sa layong 1,965 km Eastern Visayas. So maghanda po tayong lahat at matuloy man o hindi, kailangan natin maghanda kasi maging aware tayo para hindi tayo magsisi sa huli. Yun ang po yung pa-remind po sa atin kapag meron pong warning ang barangay official ay dapat tayo makinig at sumunod at kung maaari po ay pumunta ng evacuation center. Tara po, bibili po tayo ng kailangan nating bilihin sa paghahanda po na paparating ngayong bagyong Pipito dito po sa Kabikulan. Sa 4 Plus Marketing, bibili po tayo ng plastic para po sa paghandaan po natin kasi mas mabuti na po yung maaga naghahanda tayo bago pa mahuli ang lahat. Bili na tayo ng plastic para po sa darating po na PLC J-Brad. Tayo ng plastic, 30 pesos po ang isa at kasing laki po ng isang sako ng bigas. Ayan, dito tayo sa Naga City People's Mall. So yan po. At sunod po nating bibilihin ay kandila, flashlight. So yan. So mas mabuti na pong handa, isa naman hindi. So yan, mag-iingat po tayo lahat mga babayan. So yan po yung update po natin dito sa lungsod ng Naga. Kasama natin si Nico, kapatid ni J-Brad. Ayan. At mag-iingat po tayong lahat. At maghanda po tayo at para make sure po natin na ligtas po ang ating pamilya. Yung mga importanteng gamit po ay taguin na po. Yung mga nasa low-lying area ay dapat po ay magsilikas na po habang pong maaga pa po. Maraming salamat sa lahat. At bangon Naga, kaya natin to. Kahit may darating na naman na panibagong unos at dito sa aming lugar. Maraming salamat po. Thank you po. God bless po sa inyong lahat.